kalangitan nag-rejoice tupan ka na ang tanan. Amen? Nabati ba ninyo ang presence ni Lord? Amen. Praise God. So this time, allow me to welcome ang atong mga bisita. I apologize, last Sunday, wala na ako i-mention isa-isa ang mga bisita because medyo ubay-ubay yun, no? Consume siya of time, but this time, allow me nga i-mention ang ilang mga pangalan, ug ato silang pasalamatan, and i-welcome po natin sila as JIL family. So, let us welcome Miss Mary Joy Suliza. Next, si John Mark Jimenez. Yes. Praise God. Si Lilette Tiroy. And then, si Reyna May Remo. Si Ray B. Remo. And then, si Virginia Remo. Hello. Hello, Nanay. Thank you for coming. Sana na ito ang mga bisita. And I believe they deserve a token. No? Asa na? They deserve a token, no? For coming. Thank you for coming. And sa itong mga second-timers, mga bisita po nato last Sunday, salamat po sa inyong pagbalik this Sunday. Praise the Lord! Sige, while we distribute ang mga token, kinsay ready na nga mamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Everyone is ready. So mag-ampot na mga igsoon. Let us pray. Father God in heaven, salamat kaayo for bringing our footsteps into this place for one purpose, Lord. And that is himayaon ka, ibayaw ka, ipataas ka sa among matag-usa ka kasing-kasing, matag-usa ka kinabuhi. Wala may lain nga pangalan nga among ipataas karon sa among taliwala, kundi ang pangalan lamang ni Ginoong Jesucristo. Usa, Holy Spirit, we acknowledge your presence, have your way, mamuhat ka, Lord God, pakig-istorya sa among matag-usa ka kasing-kasing, Lord. And padayon sa hindi nagkapaubos sa imong atubangan, among yung acknowledge, Lord, na wala may mabuhat kung wala ka ka. Amen. We honor you and we bless you today in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So ang atong tema sa month of March, Christ's sufficiency is the answer. Experiencing true fulfillment. So for the whole month of March, atong ipagahisgutan, no? Si Kristo igo na sa atong kagalingon, sa katubagan sa atong mga pag-ampo, sa katubagan sa atong mga questions in life. No, igo na si Kristo. Now this time, mag-real talk sa ta. Real talk. Diba makadawag money? Gusto mo na yung pasabot sa real talk? Kaya ba, manilood, magtinuray daw tag-istorya, be? No? Nawalay atik, be? Na ba? Real talk. Kumbaga, reality bites ang kamatuuran. So, naghay mga kamatuuran ng atong nasayan, pero mga maghisgot ng lutag, mga pipila lang po. Real talk, number 1. Na yun ang gitawag natong scarcity mentality. Muna siya is a way of thinking that focuses on something you don't have enough of, such as money or time, not enough mindset. So, kaya scarcity mentality, nagsige ka huna-huna, nakafocus ang atong huna-huna, or nakafocus ang huna-huna sa tao nga, hindi enough, no? Don't have enough, wala. May kwarta pero dili ego, no? Naay time pero dili ego. No, kulangon ang oras, di ba? Na may kwan nga, kanang ang mga tao, sa sobra, sa kulang sa ilang oras, ilan ang buhaton ang tanan to spend time sa pagpanarbaho. That's why, kulang man ng ilang time, mas mo prefer na lang sila nga mo trabaho compare sa musimba. Na, kabaluman ta, nga itang tanan, namulat sa katotohanan or namulat sa kamatuuran, ang basta Sunday, no, basta Sunday is for the Lord. Or na may uban na pundo nga ang Saturday man ang ilang gipili nga for the Lord.
ako nasaya lang sa nagtrabaho akong sister sa Abu Dhabi. Friday ang ilang time for the Lord. No, dito sa Arab country. So Friday ang ilang time. Pero sa ato, ang mga Christian, Sunday is our time for the Lord. So, muna, pero ang tao kay not enough man. Naman siya sa mindset na, kulangan akong time. Dili lang sa ako gahinan si Lord. Kulangan ang akong kwarta. So, mukayid pa ko for more. So, naasa not enough mindset. Kulangan pa akong kahibalo. Unang uban, grabing pagpaningkamot o eskwela. Anak ko ni Rene atong may mga time na niya na love ka lang, pwede ko mag-eskwela o ka ng, mag-chef ba? Hindi ko kabalo magluto kayo, pinirito lang ako na sa'yo. Pero pag na yung mga recipe, masundan-sundan na siguro, no? Pero master kayo kung magprito. So niya na pwede ko mag-eskwela o ka ng chef, kaya katong pandemic, makitaan mo na ko, na yung mga mag-enroll o class. So, okay. Free na ko, not enough. So, gusto ko nga kanang makapatol ko o more. Then, yan kung ipamuta na. Ito may imong purpose. Kaya mo eskwela man ka. Kaya ibog-ibog na ng iyo. Ibog-ibog ko nga. Wala yung purpose. Uy, basta nga ako. Gusto lang ko makabalo o saan pagluto. Uban pa nga mga putahi. No? Kaya one time na proud kayo ko sa akong gibuhat nga saan ang pasta nga puti? Carbonara. Proud kid ka. Ako nagibayan sa steak. Namin nakakaon nga chef. Ay, may gipit siya maluto. Yun. Ma'am, medyo tabaang ko nga talain. Kabalo. So, kana mga inana ba? Kahit not, akong nabati atong time not enough ang akong kahibalo. So, gusto ko mo learn of more. Pero wala ka na dayon. Kalas-kalas ang akong kwarta. And not enough sa height. Ulit, tinudanay. Ito, no? Mag-heels yun, para taas tanawon. No? Sabi niya sa ang mga girls daw, deceiving daw kayo height. No? Feeling gid na ako, basta magpapagis akong husband without heels. Diri ko sa iya, o taga-diri. Pero pag tanaw sa amin, taga-diri. So, kulang gid akong height. So, per na may, di ba, baligya karon nga pang patubo. Pero, they say, pwede rin na lang siya inumon. Kung bata-bata pa, kay need po siya of 9 hours of sleep. No? Ano mga Chinese nga inumon bitaw niya, mo increase din or masaka pa ka. So, not enough height, not enough beauty, not enough, sus na ang kaani nga kung na ang tawa nga mentality, medyo delikado yun. Kay buhaton ang tanan para maging enough. No? Another reality po nga atong obserbaran, no, sa atong community or even sa kalibutan. Labi na og babad ka sa social media. Kani gitawag nga the bare minimum mentality. Kani gitawag nga just enough mindset. Enough lang refers to doing the least amount of work possible to meet a certain standard or requirement. It implies a lack of effort, motivation, or passion for the task at hand. Kung yung bare minimum, basta ma-achieve na nimo ang minimum. Ka-remember mo last January, ningon ko nga na-target sa Jesus is Lord Church worldwide, and that is 6% all over the world. So kung ang 1 million miyembro sa JL worldwide, kaya may 6% sa 1 million. 60,000? Tama, no? Ay, kung paki-compute. So, all over the world, for example, dito sa JL natin 100. Sample lang, but I think more than 100 na nata sa 180. So, para mas klaro lang, so kung 100 plus 6% sa 100. 6 lang kabuok throughout the year ang mo-increase dapat sa ato. Kung naataan na aning nga mentality, just enough na na, uy, nakuha na nato ang 6 ka mga tao nga idala nato diha sa gingharian sa Ginoo. Yeah, kung naapay gusto nga mo ay next year na ka. Kay wala nakakutan ako. Kung talagang makuha lang yung imong quota, that's just enough mindset. Muna nga
dili na ka mo effort, no? Wala na effort, dili ka motivated. Ang passion dili makita diha, it's because bare minimum lang. Lang, just enough lang with the mentality. Basta makakaon lang 3 times a day, pero ang uban kay dili man sila gusto ana, lapit na snacks sa buntag, snacks sa hapon, o before matulog mag-snacks pag yun. Pero ang uban, basta makakaon lang 3 times a day, okay na. Basta makabayad lang ko sa akong utang, okay na. Basta makabayad. Hindi pwede nga kanang pasobraan. Kaya ang tendency magod ani, kung ikaw just enough, dili ka ka-help sa uban. Nga no? Enough raman ang akong kwarta for my family. So, wala na ko extra na money for you na nanginahanglan sa ako. Enough raman ang akong time. So, why would I spend more time pa para sa imo? Enough naman na sa ako. Ayan, anak ang mindset na. So, the bare minimum mentality. Now, mga igsoon, let's have a story time. Isa may kanang-ganahan mamati o mga storya sa Bible. So, let's go to John chapter 6. This is the story of Jesus na nagbuhat og milagro nga nagpakaon sa 5,000. So, ato siyang sundan. Please help me. Tabangin ko og basa ani. Okay, let's read verse 1. Sometime after Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. Ay kanina panahon, si Jesus gusto siya mo magpalayo. Gikapoy siya ani nga time. Gusto siya magpalayo sa mga tao na especially sa mga Hudiyo nga nagbatikos sa iya, no? Nga naglagot sa iya tungod sa mga milagro nga iyang mga gipang buhat. Dinaselos ang mga Hudiyo kay ang mga tao dito na mo-confide kay Jesus, dili sa ila, katong dili sa mga priest. Verse 2, and a great crowd of people followed, verse 2. A great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. So pagkabala nila nga si Jesus, sige pang-ayo og mga masakit nun, ang iyang gibuhat sa mga tao, kini most of these mga people, mga masakiton po niya, ato sunod-sunod, nabalaan nila, ilaging gisundan kung asa padulong si Jesus. Verse 3, then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. So medyo elevated siya gamay, no, mountainside man. The Jewish Passover was near. Mo na ni hapit na ang Passover ani nga time. Verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, grabe kadaghan. So 5,000 man ka mga tao, no? Ang iyang gipakaon. Pero according sa studies, dili lang 5,000. Kay possibly, kay ang ingon man diri nga great crowd, some other translation, men ang iyang ipakaon. Pero naamang po yung asawa, anak. So, pwede po dahil ang studies, mga 10,000 or more. Pero di man talang ninyo po dahil nga time na nagsunod-sunod kay Jesus. So, mga 10,000 yun siya. So, 5,000 lang ang i-emphasize ani kay men raman ang giingon sa Biblia, but excluding pa ang women o children. So, nakita na ni Lord ang great crowd. Imagine, ang 5,000. Anong city gymnasium, pilang may maximum na makasulod anak? That's 5,000? Or 3,000? Ang mga government employees na kami. I think 5,000 ang gym. No? So kung 10,000, mga nasa Araneta Coliseum. Kaya Araneta Coliseum mo sulod siya 10 to 12,000. So imagine ang grabe ka daghan na crowd. Then, he said to Philip, si Philip, isa sa mga disipulo niya, where shall we buy bread for these people to eat? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Actually, si Lord, kabalo naman din siya sa iyang buhaton, ani nga tayo nga milagro. Pero iya lang gitestingan ang iyang mga disipulo. So
So kung unsay kanang pwede nila mahuna-hunaan, munang gitawag nato nga natural remedy. Kana bang mga solusyon nga buhaton sa tao. So klaro kaayong gingon ni Philip diri, asa man ta mangita og pan, no? Pan nga inani kay daghan nga mga tao nga mukhaon. Bitaw pud do sakto pud ba? No? Kung tawhanon nga to nga paghuna-huna. Tanaw na to ang verse 7. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Yung siya nga, Jesus, grabe, half year nga sweldo ang kailangan para magpakaon ani nga ta, nga mga ani kadaghan nga mga katawhan. No? Half year. So, pero ba niya pag-una-una nga amo ni ang solusyon. So, abtik kay siya naka una-unang solusyon. Or do you think it's a positive solution? Dili. So, another of his disciples, si Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. So, si Andrew na po ang i-allow sa Lord nga mo mangita og solusyon. So, verse 9, here is a boy, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Lord, naayo sa kabata diri, a boy, then naa siya 5 ka barley nga pan, then 2 ka fish. According sa study, ang mga igsuon, nga kung ang usa ka sa ilang time, kung ang ilang ginakaon is barley nga loaf bread, pobre na time, basta barley daw nga loaf bread ang ilang kaunon. Sa ato, sa atong ginakaon? American bread. Kanang sliced bread, American bread. Sa bata pa ko, American bread ang tawag ana. No? Pero sa ato parang sliced bread. So sa ila, barley loaves and 2 small fish. Nya kay bata ra siya. Pero I believe kini nga klase nga bata, dili na siya kanang pareha kagamay kang kuan. Kanang laagan nga bata siguro, no? Or kanang madiskarte siguro siya nga pagkabata. Then kini pud siya nga klase nga pagkabata. Kanang pag makadungog siya og naay mga example, oy naay kuan peryahan dito. So adto na wala na ang klase nga bata. Pero concern ang iyang mama possible ani. So makadungog nga si Jesus na adito man, magbuhat na siya mga milagro nga daghan na siya milagro mabuhaton ma. So pwede ko mo adto dito, possible inaana ang mga conversation wala naman na kita ikuan sa Bible, paraphrase na. Then ipabaunan siya sa iyang mama. Wala naman na siya namuha, nga siya rin nagkuha. Dito niya sa iyong basket. Possible, ipabaunan na siya sa iyang mama. Kaya pila naman ko'y kinaon sa bata. No? So, 5 siguro yung gagmay ng mga pan, then 2 na po kay isda. Then, ang solusyon niya nakita ni Andrew is, small, kanang Lord. Na ay pan, na ay fish, pero pila naman yung taon ni compare sa daghan kayong pakaunon. So, verse 10, yun na si Jesus. Jesus said, "Have the people sit down." There was a plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. So 5,000 men. So again, according to studies, dili na siya 5,000. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed. Verse 11. And distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So sa atong nabasa, no, especially dito sa later na part, na paghumanog ampo ni Jesucristo, no, nagpasalamat po siya sa atong amahan sa langit for that bread and fish. No, iya din ipa-distribute sa iyang mga disipulo ang mga pagkaon. And diri nag-ingon, he gave thanks and distributed those who were seated as much as they wanted. As much as they wanted.
Then sa verse 12, when they had all had enough to eat, ipagather ang tanan pa nga nga sobra. No? Kaya dapat walay masayang. Now, diha na dahil musulod mga igsoon ang atong kanang gitawag nga verse 13. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. So, daghan pa, no? 12 baskets pa ang sobra, no? So, diha na dahil musulod ang atong gitawag na abundance mentality. First, we mentioned earlier ang scarcity mentality. Ikaduha, itong gitawag na the bare minimum mentality. Ikatulo, next slide please, the abundance mentality. Moni siya ang belief that there are ample resources, opportunities, and success available for everyone. Kung yun ani ang atong panguna-una, more than enough mindset, dili kita makulangan. Ang atong isabot ang dili mindset, subot pasabot wala. Mindset ra nato. Di ba? Makadaw mo na mindset ra na, di ba? Ay mga vlogger mingon mindset lang yan. So, kung wala ka karon, pero ang imong mindset nga Lord, I have more than enough. Amen. Naagid na. Ano? Ngano? Because we know nga ang atong nabalaan na source of that more than enough is si Jesus. Amen. Amen. I-evaluate na nato atong mga kaugalingon asa nga klase ng mentality. Ay posible man nato sa scarcity mentality nga dili man enough ang akong kuan, so dili ko makashare sa imo, dili ko makashare sa simbahan, dili na ko mahatag akong oras, akong effort kaayo, dili ako mahatag, wala pa maihatag yun kay dili gid enough. Posible na siya. Posible po nga maura gid nimo na muna na gid akong pagpaningkamot pero enough ra gid ni sa amo. So wala gihapon kay ma-share. Pero if you have this mentality, more than enough mindset, makabot gid mo ang imong gusto. And ako nang gitry ng kalang klase nga mentality, nga anak ko ba nga, Lord, I need this amount of money. Kaya na ako'y gusto nga tagaan nga pastor. Gusto ko mag-seed. Gusto ko magpugas para ani nga pastor. Kaya nagtuo ko nga kani nga mga pastors kung magpugas ko ani sa ila, tambok ni nga mga yuta, and mo harvest yun ko. Pero Lord, wala kung mindset lang yun ako, so wala pa din ang kwarta. Pero nagtuo ko, Lord, nga imo di kong tagaan ani nga amount. Wala pa kasayod asa mo kuha, Lord, ani nga klase nga big amount. Kung akong basihan ang akong trabaho, kay aside from pastoring of this church, I'm ESL na teacher. So kung ako lang basihan ang akong sweldo, really ko, naagin sa scarcity mentality nga, di enough. Or pwede ko kumingon nga, sakto-sakto lang yun. Enough lang yun yung makapagid ko sa akong bills, sa suga, tubig, internet, then kanada yung unli call, unli text, no? Sa globe. Enough ragid na siya, Lord. So, unsa pa man ako i-share sa uban? No? So, pa man ako i-share kung naay manginahanglan sa ako, dili na dapat musulod ang atong more than enough mentality. No? More than enough mindset. Kung ako din gitistingan, na-amaze na gid ko, nakakatawa ko sa gibuhat sa Ginoo sa ako. Na-share na nako ang nahitabo last January ng mga experiences. Ang nahitabo sa akong February na experience, dili na lang po na ako siya itago kay kano, I believe, ang halos ang tanan nakadawat mga pod, or basta wala pa po din ano. Na-appeal ko sa kanang gitawag nga ayuda. May ayuda. Ako gi-pray nga, Lord, tagay ko 5,000 pesos, please. Kay gusto ko mag-seat ani nga pastor, pero what? Ako magmitag 5,000, Lord. Uy. So, medyo ako dito ngitoan. Natingalaman ko kay dito sa GC sa mga pastors. Actually, wag ko ilabot adto, pero gipahabol lang ba na nahabol niya pag month of October to siya, may lista akong name niya. Pagkahuman, nalimta na yung wala na daw release. Ay, wala na. So, wala na po ko. Kaya huwag kong kabalo kung na. Kaya kwarta siguro kung na-release ko atong November or December. So, syempre, December, palit-palit dito sa akong mga gusto.
Unya, January, wala nakalimutan na ito na ako. February, siguro second week. Hala, text man na ang pinaka-head sa Bukidnon ng mga pastors na na-approve daw niya, ma-release na. Wala ka nga. Nililamutan, pastor, ka ito nahabol. Na-appeal ka ito. Siya appeal to tanan niya. Pagtanaw pagid sa, una pagid ipagawas ang listahan sa mga disapprove. Disapprove. Pagtanaw na ko, wala akong pangalan sa disapprove. Sige, di possible sa mga approve. Pagtanaw na ko sa approve, kay duha, magigabok kong pangalan niya doon. Yan yan, pagid ang uban nga, pastor, kanang mga nagdugol-dugol na ang pangalan, marilisan na sila. Balik yung mga question na dapat. Pastor Bitar, nagdugol-dugol na pangalan, tagaan na sila. Oh my God, double yung pangalan. Siya, makinanitubal siya. Tagaan na sila, pero isa ra. Di, pwedeuhan ko. At least, kaya kay 5,000 ba ang release? Kaya 5,000 ba kita kong ipangayo kay Lord? Na-amaze ko ba? Kaya wala na din ako nag-ihuna-una. Pero ako i-practice ang kanang gitawag ng more than enough mindset. Though wala sa ako, pero I know mo abot din na. So, sa kapamagi, abot Lord, wala ko pasayo. Ikaw rin nakasayo na. Magaling sa imo ko ni Dool kay imposible. Doon ta sa Lord kung posible. Kaya abot mo din sa point nga ako, hindi ni siya na ako makabuot, mag-1 ka ko, mag-set B. Ay, kanang, Plan B. Sige, ako ihatag siguro sa pastor, isa ka sa ako nga bugas, mga nasa 2.5. Wala ko mga Lord. Uy, kanabing ka nga, scarcity mindset lagi. Nag-scarcity mindset ko ato ni Abi ko. Lord, plan C na po. Ang saan plan C? Isa ka train na itlog ko. Kaya ni 350. Pero gi-review ko sa Lord. Ano, mangayo pa man ka sa ako. Makaya naman dahil mo ang 350. Bitaw, Lord, no? So, erase na ang C, erase na ang B. Ngayon, ito sa Lord, katong imposible nga, dili na ko kaya. So, mo na ito daw, more than enough mindset. Na-amaze ko. So, kaya diba, muangko ta sa Lord, kay tubagon ta sa Lord. Pag tubagon ta sa Lord, malipay ta, muangko na pagtagotro. Muna na hitapos ako sa January, nalipay ko kay yan kitubag, pati February, ni ampo na sa ko, karon nag-March na sa ko, ampo. Pero, dili na po kung maingon nga, nagana ko timeline si Lord, dapat March, matubag na sad. No? What if ang akong ipangay kay 100 million para ipalit ani nga place? Diba? Imposible na gina, igsoon. Yeah! Pag-iis ko dapat imposible gina, matagaan ka sa Ginoo 100 million. Gina! Imposible. Pero, wala imposible kay? Wala imposible kay Lord. Labi pa, o dili lang kay ako isa mag-ampo. Kitang tanan mo ampo. No? Whether we like it or not, kabalagid ko nga, di pa experience sa, I don't know, pila ni ka square meters ni Dere. It's ay maka-estimate. Yeah. Mga geodetic engineer. Asa naman, pila ni ka koan. Nakabata sa 5,000 square meters. 10,000. Ang 10,000 is 1 hectare, di ba? Hallelujah! Isa ka hektarya kapin. And then, wala ko kasay pila ibaligya. So, million-million yun. And, nagtuo ko, gipa-experience ta sa Lord getting a place. Nya, ang atong prayer nga, this will be the last place. Maato na gini. Kapi ba sigbalhin, no? Kapi sigbalhin ay. Lord, kapi na sigbalhin. And kung, okay, butang na to, dili gusto si Lord nga dirita. Ipabalhin ta. Pero dili po siguro ipabalhin ta sa Lord dito na sa 1,000 square meters. Yung sa lugar nis, kung lugar ta, na prank. Nagbatilaw lang ka sa 1 hectare na place pagkahuman. Ang ending din nato, tag 1,000 naman na yung beauty, pintura mo. Pero mag, Lord, hindi pwede. Na-istorya ng brother dito siya, binuang na. Bitaw, no? Kidding aside. Kaya bang nag-pray ta, and kung pila may ibaligyaan ni, I believe, ilan ni ihaong sa market value nato karon. And kung daw sa center daw, it's 15,000 per square meters. Dili man ni siya highway, so basta mugo-mugo ra. But I really don't know pila kantidad ani. And wala siguro ko sa asa ta mangitag kwarta. Mga igsoon dili lang ako, nag-ampo ba mo mga ato tanan? Yes. So tabang tag-ampo kay pagdaghan ng ampo and diba? More than enough mindset, man, wala pa ba yan ang kwarta?
Pero ang atong mindset, ato na giniingon nga ato ni, even ang pag-iya mismo, maingon din siya nga, pag naay somebody nga muduol diri siya, ay, kang pastora may naman na diha. Uy, hallelujah, ikapila na gawas siyang manangit sa akong pastora, ang tag-iya ha, niingon, manangit sa akong pastora may, kung pwede ba. Inaamay ko ka ng gusto nga mga body of Christ nga mag-seminar diri ba, na gamit sila sa place, ay, manangit sa akong pastora may, kung okay ra ba sa iya. Eh, syempre, ako po, manangit ko kung pastora, pero ilisod ko kayo mag-buot na sad ko. So, kaya mga inana ba, wala Lord, no? Kanang, nagtuo ko, hindi lang para sa ministry. Even in our personal, o sa family, pwede nato na siya i-exercise. Kanya nga klase nga mindset. Amen! Amen. Ato nag-i-practice. Actually, introduction pa ito mga isoon. Praise God. Ang atong pinaka-topic today is about experiencing true fulfillment. Ito naman. So, ang title sa atong pag-isgutan karon, Experiencing True Fulfillment 2.0. So, salamat sa mga maabti kong kamot diha sa atong slides. Naman? No? Experiencing True Fulfillment 2.0. 2.0 na kay taga 1.0 man last Sunday. So, 2.0. Now, this time, the truths that set us free. Unsa may mga kamatuoran na makapalingkawas sa ato mga klase nga mindset, katong scarcity o mentality. First, igsoon, our God is our all-sufficient God. He must be the first person we run to for help. Muna gitawag na supernatural remedy. Kining 5,000 na pagpakaon ni Jesus, according to the Bible, but according sa studies, 10,000 or more pa, kining pagpakaon niya sa mga katawhan ng igsoon is ika-19 na nga milagro nga iyang gibuhat. So, akong gi-research, miracles of Jesus in chronological order. So, hindi chronological order according sa unsay una, kaduha, katulo, kaupat, kalima. So, ang pinakauna akin sa naka-remember, ang katong water turned into wine, tubig. Naghihimo niya og wine sa wedding sa Cana. One of first nga milagro nga iyang gibuhat. Then, kini nga klase nga milagro nga nagpakaon siya o grabe kadaghan nga mga katawan, ika-19th na. Ika-19th na, mga igsuon. So, buot pasabot, from 1st to 18th na milagro, kabalo ang mga disipulo ni Kristo na milagroso si Lord. Uban-uban ba sila? No? Katong butang, na open ang mata. Atong babae na nagkadugo for 12 years. Daghan kayo mga milagro nga gibuhat ni Lord, 18 kabuok bago nili abot. Pero nga naman, nga sa pag-ingon ni Jesus, na, Philip, sa may solusyon nga itong buhatin, ani? Do kabalo na si Lord sa iyong pagkabuhatin. Ano wala kami nag-i-appeal si Lord? Pwede man siya maingon nga, Lord, based sa imong mga gipangbuhat nga milagro, pwede man ka nga magtawag ng mga anghel diha, napakauno na diha. Pero nga nung maingon pa magiging nga, ay sus Lord, imposible gid kaayo ni. Kali-kadaghan ng mga kuan, matamangita ang kuan, matamangita ang kwarta ani. Ay, bilin na, sige sila yung kwarta, pero para lang to sa ila. So, yun, wala niyang gi-appeal si Lord. Ang ginawa, posible nga makita mo sa ato. Nga sa daghan ng mga milagro na gibuhat ni Lord sa ato, pero hanakan lang tag-isa kada ko nga problema, anong mabarag naman na yun ang tao? Anong, hindi na lang po, Lord, gawa niyo dito mag-akong pag-ampo, Lord, anong ako pa may mong ipa-experience ngayon, ani, nga dagko nga problema, anong ako pa man, Lord? Pero, before tubag na ni Lord ang mga pag-ampo, mo,
na siya mga gipangbuhat ng milagro sa kagalingon, sa atong mga tagsatag sa kagalingon. Kaningin ana ba? Nagtuo ko nga naanay mga milagro nga gipangbuhat si Lord. Naana ba? Amen. No? Praise God. So ano, wala na huna-hunaan ni Philip. Samot na si Andrew. Wala gihapon niya giapil si Jesus. Ang ginaguna mga natural remedy lang ba? Para nagunaan magkasakit ang tao. So ang remedy sa tao, pwede siya natural remedy. Mangita kung sa mga sagot-sagot diha nga makatambal. Mangita pod o tambal yun nga mainom na para dali na maayo. Pero first and foremost, ang gusto sa Lord is siya kung unahon nga duulon. He is our great doctor. He is our great physician. Mo na ang gusto ni Lord na He must be the first person we run to for help. And that's the time nga mangita si Lord og pamaagi. Dili man pwede nga ibundak na sa Ginoo ang kwarta. Di man pwede nga pagmata nimo, uy, tapad gani mo ang kwarta nga imong gikinahanglan or unsa man imong gipag-ampo, dili man. He will make a way, pinaagi sa tao nga pagahikapon ang kasing-kasing or pinaagi sa circumstance. No, pinaagi sa circumstansya. So, dapat siya gid ang atong pinakauna nga duulon. Hisgutan ako last Sunday nga we should have a direct connection to God. Siya gid atong una nga mo diretso ta sa dito maghapit-hapit. Ay sa maghapit-hapit. Unya na paghapit kung mo na ang direction sa Lord sa imo. Nay somebody nga niguol sa ako. Dili pa ko kuan pa sa ultra pataad to. Then maski pa nga sa ultra pastora nang ganyan tawag sa ako yun ay. Naniduol siya nga pastora kanang nakoy tuyo sa imo ko. Yes, nay unsa man kanang pastora ikaw magid ang giingon sa Ginoo sa ako, oy, sa akong pag-ampo, ikaw magid ang Ginoo ni Lord, nga sa imo daw ako mangutang og kwarta. Ay, basta. Ay, basta. Mo ba ni ingon di si Lord? Wala na ito ni Lord. Kalain na kinsa na imong Ginoo. Kinsa pud akong Ginoo. Ay, nang nabawala nagtugma among Ginoo. So, mo kaya giingon. Siyempre pud lagi no, kay naluoy man pud lagi. Ya, pila pa di mo wala mo, Nay. Siya nga 500 ko, hallelujah, 500, mag-give Lord. Ito ko na ng 500 para sa ako. No? Sige, ikuot na lang po ko. Ikuot na lang po ko. Kaya ako lagi daw ang katubagan sa iyong mga pag-ampo. Though wala di confirm, pero sige na lang Lord kung mo ni ang kanang pamaagi nga maduol siya sa imo, kay gitubangid nimo ang iyang pag-ampo. No? Pero kay specific daw kay ako gidaw. Agi pangalan nito. Sama ba nga? Kailan bilang si Lord sa akong pangalan? No? So kanang inaana ba? So, sige, kumaon na Lord eh. Ikaw na bahala. I believe niya kung muhatag ko siya, nakatabang ko sa iya. Napawi ko ng iyang mga kasakit. So, nalabay na ginunanan sa inyo. Amo ang katubagan. Ay, di mo. Basta ikaw mo di ang katubagan. No, nga mo doon nga, ikaw ba yung ang katubagan sa akong mga pag-angkon? Ingon si Lord. Pila nga po, di mo lang mo. Mga 20,000 lagi, hallelujah. No? So, our God is our all-sufficient God. Kumuduol ta kay Lord with all of our hearts, no? Ihatag o ihatag niya. Amen? Dili sama ni Andrew, ni Philip, na nagbuhat man sila og mga kanang ilang kaugalingong nga solusyon pero wala gi-appeal si Jesus. Busa mga isuon, kung naatay mga decisions in life, appealan din si Lord. We can never go wrong kung apilon din si Lord. That is tested and proven good. Nga kung si Lord gid atong unahon, apilon nato siya sa atong mga plano, no? Pwede man na maduol ta kay Lord, pero ang atong una-una, dito na muna na buhaton na lang buhaton. I remember, share to si Mela sa ato ni sa mall, na association nga toy. Kunya, kana laging mahal pud ang kuan. Ingon na lang nga kani mga mag-pray sa lagi kang Jesus.
Si Jesus gid ang pangalimuan. Mo na magpud ang bata nga dugay man kaayo si Jesus. Uy, dugay siya mohatag ba? So, pwede ano na lang, di ba? Dugay kay si Jesus. Abangan na lang to si Jesus. Uy, dugay kaayo siya. No? Then another na po nga mama, si Joren. Story ni gahapon. Kasi Zoriel, ngayon gihapon si Ian. Then ginang iya nga na mag-pray ka kang Jesus kung unsa imong pangayoon nga toy. Yan ang mga bata. Jesus again? Grabe ng mga bata. Ang isa dugay kay mo tumag si Jesus. Uy, kabangan na to. Ang isa, Jesus na po. So, di ba sabot na? Of course, kaya siya man ang source of everything. So, you know what? It's a good thing sa atong mga anak na pag mangayo sa dahil sa pagkuot, ipaampo sa siya. Kung dagko-dagko na imong mga anak or teenager na ba na sila, pwede na yun nga anak, pag-ampo sa kung say, kuan ni Lord. Kanang pangay provision from the Lord. So, it's a good thing na gina-practice na sa atong mga kausuunan diri sa church. Nga, masabtan din sa mga bata nga si Jesus din ang una duulon. So, dapat, di dahil diha. Kita na ba ang mga parents, no? Sure kita. Declaration. No? Parent, for parent na kaya ito. So, kanang makita na ito atong anak, mamangayon lang niya, maano na dayon ito, hilak-hilakan, ligid-ligiran dayon. Pag-pray sa kay Jesus. Nagligid-ligid na. Ipag-pray ko po sa siya kang Jesus. Kaya para masabta niya, kasi Jesus gid ang source of everything. Kita po dayon, kidali na po dayon na mukuot. Sige na lang, paligtan na lang, para dili na mukila. Tapos ate, kalalo ng bataan ha, pagkahuman, mura kina-permi yung buhat ko, sige nagkisik-kisik. So again, he must be the first person we run to for help. Amen! Klaro na siya mga igsuon. Diligid na ito na kalimutan na si Jesus yun ang atong una. Now, be willing to give your all to Him. Now, sa ako gi-share last Sunday, by surrendering our lives to Jesus. So, it's just the same thing. Be willing to give your all to Him. Mga igsuon, tanaw natin, di ba ang boy, siyang nagdala sa food. Gihatag niya ang tanan. Wala siya lingon nga, pwede ba? Isa ka paning. Tunga ka sa isda. Or pwede man may kay bata man siya. Paingitas ako kadali. Pwede man siyang ingon anak. No? Pero wala ilang mong gihatag tanan. We really don't know what's inside the mind at nga boy. Or isa po nasa sulod sa iyang kasing-kasing. Pero the fact na nagka-interest siya nga mo adto-adto kanya dunggan niya si Jesus. Possible nga nakita na po niya nakita niya first hand ang milagro nga gibuhat sa Lord. Niya di ba ang bata kabalo magita sa bata pag may pagkaon kuha ka naman sa iyang tanan. Di magila manghatag usahay ka lang ikaw bing anak ang gamay. Anak, pero tanan kita mo bata nga nga kaon siya pagkaon niya gihatag sa imo tanan. Kasi naka-experience ana. Na ba? Naipipila si nanay. Pero mostly yun, sa bata, hindi labi nagmakakot, lamigid kayo ng pagkaon. No? Dili gina basta-basta gihatag sa bata. Pero ano man nga bata, kung saan ginaa sa iyang bata, naman yung taong ni siya, o yun niya, gihatag man niya ang tanan. You know what? Lack of resource is not an issue. Diri. Now, dili ni mga issue. Ang issue ani, whether or not we believe God can provide. Ang issue diri is ang atong faith. Ang labanan aning atong faith in the Lord. Mo-provide bagid si Lord sa imposible nga butang. Mo-provide bagid si Lord sa atong gikinahanglan. Mo-provide bagid si Lord kung atong ihatag ang atong tanan ngadto sa iya. Unsa man nga tanan? Again, our plans, our dreams, our decision, atong nagitugyan sa Lord, atong time, atong effort, atong money, no? Dapat appeal si Lord tanan, dili pwede nga, kinyara, pag na ako'y kwarta, wasa kay labot Lord, ako lang sa nigay, ako rabay naling kamot tanan. Appeal din si Lord tanan mga igsoon. Ay kung imo basahon sa last na nga part, naiplano ang mga tao ani pagkabalo nila nga naglilagro si Lord kung sa gibuhat. Ato himuon si Jesus og King. Kaya naka-experience sila ani nga time na ang nagdumala mga Romans. O ang mga Romans na dumala, grabe ka harsh. So gusto sila another na king. O ang nila nakita
makita nga posible nila himuon nga king, mo ilang plano si Jesus. Nya kay kabalo man si Jesus sa ilang plan. Nahimuon siya nga hari ani nga mga tao. Ni pag magpakaon, sibat dayon si Lord. Sibat dayon si Lord. Wala na siya nagpakita ato sa mga crowd. So pwede ka po ito mapariho ang mga crowd na ating mga kaugalingon nga plans. Pero pag ang plano na ni Lord ang impose sa ato, dili Lord. Dili ko uyon ang nga klase na plano. Gusto na ko Lord, isang akong plan mo yung i-bless. Pwede na siya nga i-bless ni Lord ang atong mga plans, pero according sa iyang purpose, sa iyang will, naka-align sa iya. E mubuhat man kitang mga plano. Pero ang plano gid gihapon sa Lord ang mo-prevail. Amen. Praise God. Ang plano sa Lord ang mo-prevail. So be willing to give your all to Him. Praise God. And atong patason ang atong faith. Kaya again, ang faith lagi ang labanan kung gusto ka mo experience of abundance mentality. Kaya wala pa gud diha. Wala pa nimo nakita. Wala nimo nakuktan ang imong gipangandoy. Pero if we set our mind sa kanang gitawag nga abundance mentality, mga igsoon, walang imposible sa Lord. Basta ibutangan nato ang atong faith sa iya. And the last one, we can experience true fulfillment in Christ alone. So, ang tao, no? Ang mga tao pa dahil nga nangita og solusyon. Pero when they need is to trust God. Saligan lang din nato si Lord. Kita daghan kay mga solusyon na ginabuhat para ma-meet ang atong mga panginahanglan. Pero ang ato ra maging dapat buhaton is musalig ra maging kay Lord, and He will do the rest. He will make a way. He will find a way for all of us. Amen. Klaro ba ni? That's the time na mabati nato ang kanang tinuod yun nga fulfillment or katagbawan diha kay Lord. Praise God. So, for our conclusion, mga igsoon, remember that we are serving El Shaddai, the all-sufficient God. The God of more than enough to supply our needs, more than enough to satisfy the deepest longings of our hearts. Let us be reminded, mga igsoon, that in Jesus, we are complete, and in Jesus, we lack nothing. Amen. Dapat tayo nakatunan. Amen. Praise God. Let us all stand. Praise the Lord. Our God is more than enough para kanatong tanan, mga igsoon. That is why, kung gusto ta mo experience o kanang gitawag na sobra-sobra, wala man na makahatag sa ato, anak. Dili ang atong bana, nga daghang kwarta, or atong asawa nga daghang kwarta. Dili ang atong mga kaila nga mga negosyante, no? Even the most generous na person, hindi makahatag sa atin more than enough. Only the Lord Jesus Christ. And if you want to experience that, of course, let us put our faith unto Him. Ato siyang saligan that He can do all things para kanatong tanan. Hallelujah. Let's just worship the Lord. Hallelujah. Praise God.
God. Tabangin mi Lord nga magkinabuhi, nga unahon ka, labaw sa tanan, O God. Salamat sa imong pulong nga imong ipaambit sa matag usa. Kung mga pag-ampo, Lord, nga dili namon ni malimtan. But ikanabuhi namon ni every day with you, Jesus. I want everyone nga musulod ani nga mga pag-ampo. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong pulong karon. Akong nasayran, Lord, na igo nakakanako. Kung sama na nang akong ipagdaanan, kung ako lang nang itugyan kanimo, na ay katubagan, hindi ko nimo pakyason. Padayon ko magpaubos sa imong atubangan, Lord. Padayon ko kulimpyuhi, pinaagi sa imong balaan, huwag lumiling na dugo. Karon nga buntag, Lord God. Padayon ka na akong iila, na akong Diyos, o personal, na manluluwas. Ikaw ang magbuot sa akong kinabuhi. Padayon, Lord God, na mapataas ka sa akong kasing-kasing. Ako na lang ang mag-pray. Father God, salamat sa matag usa ka kasing-kasing nga abli sa imong pulong. Matag usa ka panghuna-una, Lord God, nga abli sa imong pulong. Ready, Lord God, na mudawat kanimo, Ginoo. So good karon, O God, ikaw na ang magdumalat sa among matag usa ka kinabuhi. Kas kabalo man gyud ni Lord, na apart from you, we can do nothing. Apart from you, Lord God, we are nothing, O God. That's why, Lord, we put our trust, our hope, our faith in you. O imo ning ipa-increase day by day by day by day, O God. Salamat, Ginoo, tabangin mi nga magkinabuhi mi nga makahatag og